Malalang tanong! Ay, malalang tanong. Sister Lala, meron ka ng malalang. Uy! Praise Two! God. Ang ready star. Nagpahayag na ang Singapore. Grabe. Galing sa Norway yan, sa bansang Kanina Norway. sa Qatar kay Marlene Saladaga. Yes, salamat sa Diyos. 200 stars. God bless you more, Sister Mitch Arandia. Ayan. Ayan, Praise the Lord. ang malalang tanong. Nung Lunes, matandang tanong. Kasi si Sister Alma at si Pastor Alan po yun eh. Kaya naging... Nagtatanda ang tanong! Ngayon Ngayon naman, naman, naglalala ang tanong. malalang tanong. Praise God. Malalang tanong. Si Purihin Lala ng Diyos. yun, si Lala. Ay, nako. Ayan na po talaga. Bibigay na energy power. Praise God. Oh, Ate praise Tere God. ng Teresa Rizal, good morning po sa inyong panonood. Para ganahan pa si Sister Lala, isang malalang tanong, Pastor. Oh, si Pastor Joel po, ikaw na. Pastor Joel. Malalang tanong! Parang manok lang ng Pilipinas yung tumitilaok. Ano? Swimmer, praise God. Kaya ayaw ng swimming pool, gusto dagat or beach. Sanay sa ilalim ng dagat to. Morong Closing bataan. prayer. Ayan, morong bataan. Closing Yun, prayer ako na po nagsasabi tayo. yun. Closing. Ayan, sinabi niya na morong bataan. Oo, sabi. Pastor, Ito nag-declare. Ay, Praise sabi God. naman ni Sister Linda, tanong. Lalang tanong. Tanong eh. Lala tanong. Lala Meron po, tanong. Sister Linda, meron pong tanong. Wala, hindi po, lalang tanong. Ayan na, morong bataan. Praise God, ang ating malalang tanong. Sister Lala, ayan. Ayan pa, umabol pa, oh. 10 stars from Sister Eden Clavador Sanchez. Ayan po. Amen. Praise God. Pastor Joel, isang babaeng maganda po at feminine ang kasama nyo. Ayan. Meet po tayo, Kuya Aris Carpio, dyan sa Burgundy. Ayan, lahat ng nasa Burgundy ay na born again. Ayan. Amen. Ito na. Bigyan na natin, magagalit na. Pati si Sister Lala na nababara ako. Hindi po. Gentleman na. Kiganda-ganda nga. Ayan na. Ang asawa ng gentleman at calendar boy, Brother Marlon de la Cruz. Siya po, si Mrs. Marlon de la Cruz. Ayan. Take it away, Sister Lalan tanong. Amen. Praise God. Atin pong sisimulan sa isang tanong po. Ito po ang tanong. Naranasan na po ba natin ang maloko or madaya? Kung naranasan naman po, ano po ito? Ako. Madaya. Hindi po Ate Lala, sa tanong yung hindi po makasasagot yung mga nanloko. Yung sasagot yung mga nalo. Yung mga nanloko lang ho ang sasagot. Di ba naging natin yung tanong? Talagang malalang tanong to. Malalang. Naranasan nyo na po bang maloko? Opo. Ngayon, kung kayo ay naloko na, naisahan, ano po iyong bagay na yon? Kahit na one word lang. Pinatunayan lang na talagang malala ang tanong. Talagang malala ang tanong mo, Sister Lala, bulgar talaga eh. Naranasan nyo na ba ang maloko ng kapwa mo? Yun. At Ano yun? huwag natin tanong kung ano yun. Basta't naranasan lang na. Ikaw, Pastor, naranasan mo na ba? So far, so good ay kung meron man lang luloko sa akin, si Pastora Ruby yun. Malalang tanong yan! Malalang sagot. Si Grace Corminal Oloya. Ayan. Opo, nadaya po ako ilang beses sa Lazada, kaya alana ko Lazada. Ano pa kalam ng Lazada naman sa'yo? Saka hindi. Okay ang Lazada. Iba yon, ano po yun? Losada po yun. Losada yun. Losada yun, di Lazada. Oo. Losada. Lausada yun. Oo, Losada. Ang Ayan. mahalaga may dumating na item sa iyo. Amen. Praise. Pastor Joel, naranasan nyo na ba Ay, yun? opo. Actually po, sa panliligaw dati, madalas pa ako naluloko eh. Yung akala nyo babae, Oo. pero ganoon? Ganon po? Akala nyo babae? Akala ko, sasagutin na ako. Yung pala, hindi pa. Ay, Yung masakit naluloko po ako. yun. Opo. Umasa Pero kayo. mabuti na lang, meron pong ibinigay ang Diyos sa Amen. akin. The best Na totoo. Ayun. Yun na yun si Pastora Emily. Wow! Praise God.
Hindi ako Malalang niloko. sagot talaga. Ang masakit kasi yung karanasan sa panluloko, yung tiwala ka doon sa taong hindi magagawa sa iyo yon. Yun ang pinakamasakit, Ate Lala. Yung Opo. nagtiwala ka na kasi wala sa aura niya, wala sa pagkatao niya, yung lulukuhin ka. Pero napakasakit. Sa kabila na hindi mo inaasahan, siya pa ang manluloko sa iyo. Sabi ni Sister Edith, Manluloko talaga siya. sabi ni Sister Edith Sanchez, maraming beses. Ayun, dami. Di na niya nasabi, pwede sa ligaw yan. Pwede sa hanap buhay. Sa anumang aspeto. O, ng buhay. Sister Jessica Pal. Ayun, Opo. scam. Scam po. Scam Oo nga, naman. sakit. Scam naman sa Parang kanya. kalahating milyon yun sa kanya. Ayan, sabi po ni Sister Cheche Sulangon, Pastor Joel. Ayan, oo naman po, yung sinabi po ng kausap nyo na undawin na daw, pero totoo, maliligo pa lang. Si Grabe, Ron Ron, oo. si Ron Ron yun. Si Ron Ron ganun eh. O, akalain ba naman? Bababa na. Akalain Yung pala ba- bagong gising na. Akalain ba naman si Claudio ito eh? Si Claudio to eh. Opo, naloko na po ako siguro sa pagtitindi niya ng ice cream. Binigyan niya tapos hindi na binayaran. Malamang. Amen. Praise God. Praise Talagang God. masakit na maloko. Yung mga may appointment kayo, tapos nagkausap na kayo ng Ganung kamit oras. mo, Oo. tapos na doon ka na nag-aantay, tapos wala pa rin. Sinabi, undawin na ako. Si Aris Carpio. Parehas po tayo, Pastor Joel. Pinaasa lang. Paasa lang. Talagang masakit Kayong mga po yun. pareha, huwag kayong Okay, paasa lang, ha? Oo. Wala rin naman kayong gusto, huwag kayong magpaasa. Tama. Kung hindi nyo naman sasagutin, huwag na kayong magpaasa. Kayo din Magtrabaho mga, kayo sa pag-asa. Tama. kayo din mga lalaki, kapag kayo inibig namin, abay, wag din kayo manloloko, sasabihin ninyong binata kayo. Yung pala Tama naman, yun. nakalilima na kayo. Oh. Oo. Ganun Masama lang yun, yun, masama masama yun. yun. Huwag kayong Masama yun. paasa. Di mo sabi ni Pastor Joel, masama Hindi yun, kayo wag yung trabahador gawin. ng pag-asa. Masama At hindi kayo nakatira sa pag-asa, Quezon City. Ayan, sumagot si Ate Elizabeth Tam, pakibasa po. Opo, nung nagtatrabaho ako sa Masangkay, sa mga PlayStation, may pumasok, sabi, bibili siya ng 2 unit, 9K. 9K isa. Siyempre, excited po. Tapos, sabi, dalhin lang niya sa school. Tapos, pagpunta ko, wala siya. Sad, binayaran ko ang 2. Purihin ng Diyos, masakit Ala, yun. grabe. Walang kalaban-laban. Ayan, kay Ate Josie Joy Serda. Ayan, opo, di po may iwasan na maabuso ang tiwala mo sa isang tao na uwi sa panluloko, lalo po pag pira ang Totoo involved. yan. Ayan. Talagang pagdating sa pera, talagang dapat ingat tayo dyan. Opo. Kasi yan ang ginagamit talaga ng kaaway para maluko ang isang tao. Ayan, si Pastora Annie Oxendine. Opo, dati sa tindahan, hindi pa po ako born again. Hingian ako ng paninda, wala kasi may-ari. Tapos binabanggit yung pangalan ng may-ari. Akala ko kilala niya talaga. Binigay mo yung tinda. Binigay yung paninda. Janice Garcia ng Angono, Rizal. Madalas po ako lukuhin ng asawa ko. Yung Talagang ako ano? lang daw po yung mahal niya, pero hindi pala. O, kagaya niyan, pastors. Sabi nyo, huwag kayo magpaasa, kayo mga babae. Kagaya niyan. Ayan, Kapatid Sister- natin yan, Sister Mar- niloko. Si Sister Marlene Saladaga, sabi rito, maranasan na po bago po kami sa Bulacan noon, first time po namin mabarangay kasama po namin Pastor Lauro at Naku, Pastor nadamay Ruby. pa kami sa baranggayan na yan. Ano ba yan? Pati sila Pastor nanya yan sa barangay. Sasamahan eh. Kasi ano pagkapatiran kasi Kapatiran, merong... lumilitaw kami sa barangay eh. huminga- Napapalitaw eh. Talagang ganun Amen. talaga. Case. Minsan may mga ganung case talaga na dapat nating harapin Yes. para maging malinis lang. Si yung ano po Mylene natin. pala, na-fake na ng 500 money nung cashier po ako sa isang veterinary clinic. Ayan, yun lang yung natandaan ko na naluko po ako. Tapos sa tao, madami din times pagdating sa feelings. Wow. Ay. Pero carry naman po, di pahalata. Kumbaga, same ng dayaan ng feelings. Dati yon, Dati pero yun. ngayon, masaya ka na. Yes. Very Fresh good. na Well. fresh. Ayan, Ito, si praise Nanay Merlinda Tioson, nanay ni Maricar Tioson, first time niyang sumagot. Ay, Opo, praise Ayan, God. sumali ako ng paluwagan.
Ako na yung sasahod, tumakas yung may hawak Naku, ng ang sakit palo. na. Ang sakit Wala. noon. Pahirapan po Oo. yun, hindi Meron po kang paluwagan inaasahan. ba? Pahirapan. Pahirapan. Patakas. Patakasan po yung panlulokong hayag. Kay Sister Praise Daisy Mia naman po. Opo, haha, nag-CR lang po ako. Pagbalik ko, meron ng 1K na peke, dineposito. Trainee po, nakatanggap. Pero cargo ko po yun. Yan, masakit din yan. Oo, ikaw mag-aabono no. Amen. Talagang. Si Grace. Ayan. Naalala ko po, dati sa Friendster, tas gwapo profile niya. Tas nung nag-eyeball po kami, tinanong ko kung anong kulay ng suot niya. Nung nakita ko sa personal, di po pala, mataba, maitim at mukhang King Kong. Sorry po. Simula po noon, di na po ako nag-reply, nagpakita. Eyeball pa more. Sabi, kulay puti suot ni Sister Grace. Hindi ka pero man lang nakapula. na eyeball, tumago ka kagad, umuwi ka na, Ayan, pambira. ayan na. 100 per... 150 stars. Thank from Brother Rick. Mula po kay Brother Ricky, praise God, 150 150 stars. God Yan. bless you more. Marami pang magpagawa ng mga motor yan in Amen. Jesus' name. Isang Praise gulong God. lang yan. Ayan. Praise the Lord. Kasama din natin ang Donya ng Lancaster Subdivision, Pastor, Opo, sa Cavite mamahalin City. yun. Mamahalin po talaga sila. Lancaster. Sa Mag- Jan 3. Yan. General Trias. General Lancaster. Trias. Yan, mamahalin pala yan. Opo. 8 millions. Grabe. Ang subdivision, isang unit. Kay Crystalline at kay Brother Royny Lamerag at sa inyong baby, God bless you po. Ayan. Ayan, Grabe. praise God. Ang hirap maloko. Ito pa isang masarap. Hindi masarap. Ito, kasi nga naman, walang manloloko kung walang magpapaloko. manloloko. Yung ganito po, ako po kapag merong mga ad friend, pag nakita ko po agad foreigner, di ba, ang ginagawa ko, delete. Delete agad. Ayoko na maisahan. At Kay the same Maymay. time. Kay Maymay, meron din pala Oo. siyang karanasan. Oo. Nung may kainan po sa Katmon, si Sister Perly, nagbayad po ng 500, sinuklan ko na siya. Tapos, sabi niya, may barya daw siya. Binalik. May barya daw po siya. Yung 500 na binalik, yung sinukli ko sa kanya, hindi na binalik. Ang galing, ano. Nanlilito po sila. Nanlilito yan. Nanlilito. Makaloko lang. Ano, Oo, talagang... expert yun. Nanlilito. Ang madalas naluloko yung mga konduktor ng bus. Ay, ganun Kasi po. yung mga nagbabayad. Especially- Yan si Giovanni, Dito madalas sa amin man naluloko eh. yan eh. Sa amin man eh, si Pastor, pag humingi ng pambili ng sabon, hindi na binabalik yung sukli eh. Malalang tanong! Madalas si Pastor Ruby, pag binigyan ko ng buo, wala nang balikan, may sukli Sabi eh. ni Pastor, Ano ba Pastor, yan? sabi ni Pastor Ruby, walang maluloko ko. Walang maluloko. Yun ako Hindi, ako masasabi naman, ko. pag mahal ko, nagpapaloko talaga. Ayun, tama yun. Yun yung panluloko na makatotohanan. May pagmamahal. Mahirap kasi lukuhin ka na hindi mo naman mahal. Kaya nga Tama. sabi ko sa kanya, minsan to, walang laman yung bulsa, dalawa. Natutulog pa siya. Tapos wala din laman yung pitaka kahit anong opera ko. Walang lumalabas sa konting Ay, bituka alam eh. ko na, alam ko na. Sabi ko nung paggising niya, minsan naman, magpanakaw ka naman. Lagyan mo naman ng madadali ko. Wala akong madali. Mahit ang ulo ko. Praise God. Ang Napa- daming sagot. Napag-aralan na ni Pastor. Praise the Lord. Ayan, si Maricel Agama, napakabait nito. Madali tumaloko eh. Madali yan. Bait-bait niya. Ayun, sabi po niya, Dami din po nagsisinungaling dahil sa pera sa akin. Sa kayon tiwala sa tao, dami. Totoo. Oo, dami na bumili po. Bumali. Bumali. Sanay na po ako. Sila naman magdadala Oo ng nga. parusa ng Lord. Smile pa din after isang Naiyakan. beses na iyakan. Ayun, yan. Napakabait kasi niyan eh. Talaga, no? Si O sa brother, bagay, mga ganon talagang... pinagpapala naman lalo ng Diyos. Eh, sabi ni Brother Gomer Bunyang, opo, nararasan ko din maloko. Hinayaan ko na lang. Ang mahalaga sa akin, hindi ako ang gumawa ng kalokohan. Oo. Ang dami kong problema. Pati si Isipin Jesus ko pa ba naloko. siya? Wag na, uy! O, sabi niya, wag na, uy, ikaw naman magdadala niyan eh. Uy, Ito ang matindi. Yan Ito na. ang matindi. calendar Ito boy! ay Nagulat. napakatindi nito. Marlon de la Cruz. Ayun, oh. Grabe ang karanasan nito. Opo. Grabe. Oo, pagdating sa lukuhan. Oo. Ayan. Ayan. Wala na. Inalis na. Ayan. Yan. Naalala ko tuloy nung nagbebenta sa amin ng gold. Naawa tayo noon. Ay,
tinatayo na kayo. Kayong dalawa, silang dalawa. Kayong Kami po dalawa. inaloko pareho. Kasi buntis siya at wala daw siya kapera-pera. Kaya kinuha natin yung kinuha Paningin. natin. Nung patingnan natin sa pawn shop, peke pala. Nako. Ayun, iyak tawa tayo nan. Kasi naawa na nga eh. Naawa. Oy, si Nanay Emma Ay, oo. Centino, first time din itong naloko din pala siya. Ayan. Malalaman mo kung sino yung mga naloko Siguro no? lahat ng tao Nagko-comment. naloko na. Totoo po ba? Lahat ng tao, Pastor, naloko na talaga. Kasi, Si Pastor Lauro, tanda ko yan eh. Mamaya pagbasa ko. Ma'am Mortel, good morning po. Opo, naranasan po namin. Naloko kami ng isang tao. Ang sabi, ganito daw po pala tanso na, ginto daw po pala. Tanso naman, nasangla tuloy ang aming palay. Ay, sa Mindoro. Palayan. Kaya nakapunta kami dito. Ay talagang loko pa more. Sige, gusto nyo ginto dahil sumasagot, daming naloko. O, ang dami na. Praise God. Si Pastor, meron tong karanasan. Ewan ko lang kung matatandaan niya. Ayan, sabi ni Nanay Wilma Brasil, opo, nung sumali ako sa paluwagan, yung ako na ang sasahod, wala na yung may hawak. At ang sabi, doon ko raw kunin sa kaibigan niya. Ang sabi sa akin, wala naman daw iniwan sa kanya. Masakit yun. Sakit Kasi ang nun, dami mo ikaw- nang nilista na bibili. Tinapos mo yung hulugan. Yung tapos mga hulugan bandang po, huli, yung mga paluwagan, wag po kayong sasali. Kung kayo ka sasali, wag niyong isipin paluwagan. Pahirapan po yun. Kung gusto sumali sa pahirapan, sumali po kayo. Amen. Si Yun. Pastor Laro, tanda ko yun. Hindi po yung paluwagan, pasikipan Magandang umaga yun. po dyan sa MLQ Elementary School ng Caloocan City. Sa inyo pong pagbati kay Ma'am Lilibet Chan Mangada, pagpalain po ang lahat ng teachers, principal, at lahat po ng estudyante niyo po. God bless you more and more. Okay, naway Praise God. makarecover po sa pagkaka-stroke po si Amen, Shane amen. Camino. Iyo po kahilingan po ni Ricky Orlanes Oloya. Yes, in Jesus' name. Saan be man healed. po kayong naroon, nawa po ay makarecover po kayo sa pangalan ni Jesus. Jesus. Ma-restore po ang kalakasan, kalusugan. Ma-restore po ang normal na pagdaloy ng inyong dugo In sa Jesus' buong name. katawan. In Jesus' name, Amen. Yan and po'y amen. panalangin mula kay Brother Ricky Oloya ang kanyang kahilingan. Ito naman po ang pagsasaad ni Brother Ricky Oloya ng panloloko ng kanyang kapwa. Ako po naloko. Dati sa agency, pinagbayad kami para madaling makapasok. 3 buwan na po, wala pa din tawag. Nak. Malinaw na naloko. Oo, Si parang Pastor nagla- Lauro, nung tanda ko noon, hindi pa kami marunong sa cellphone, Pastor Joel at Ilala. Yung nagsasabing, nanalo ka, yung Ay, oo, Yung- sa loto. So, yung nanalo ka, yung bibigyan ka 500,000. Tapos ang ginawa niya, nakipag siya, transaction. Ako sabi ko, hindi, loko to, pastor. Tapos sabi niya, hindi, mihingi nga ng load para magkausap kami. Anong gagawin natin? Loadan ko daw. Niloadan at sinabi pa, loadan daw ng 300. Doon pa lang, naintindihan ko ng panloloko. Kasi bakit may amount agad? Ibig sabihin, pag ang pera ko kasi lalabas na, yung lalabas, ang walang laban, talagang ayoko nun. Lugi agad sabi niya, alam mo, bandang huli, yung wala nang tumawag, hayaga pong naloko kayo nun, Pastor Lauro Kaya yun naman ang loko, kinuha na ni Lord yung ano. Amen. Kasi sabi niya, kunin mo kinuha na, na ni Lord yun. kunin mo na siya. Naalala ko rin yun. After yung po noon, pastor. kinuha na siya ni Lord. Hello po, Sister Magire. God bless po. Ayan. Ay, si Sister Linda Ramos Oo, lang. paluwagan din po. Bigay linggo-linggo, tapos linggo-linggo wala na rin. Ay, ganoon. Nung binalik, Oo, linggo-linggo rin. linggo-linggo rin. Hindi talaga maganda yung Installment. Yung hulog niya linggo-linggo, tapos binalik din linggo-linggo. Ano ba size? Hindi talaga. Ako kasi, Sister Lala, Pastor Joel, mentalidad ko, kapag yung pera, yung lalabas na, yung lalabas na, tapos merong transaction, may utangan. Basta't lalabas yung pera mula sa akin. Katakot-takot na pag ninilay yan. Ba't pag sa akin ang Pray lalabas? God. Oo. Ba't pag sa akin ang pera ilalabas? Wala nang ganung kaisipan. Nakita nyo naman, Wala nang nakakapaglabas yung pera nyo sa akin. Oh. Di ba? Praise God. Unfair ka. Pag sa'yo, pag-iisipan mo ng 1,000, pagdating sa akin, wala nang isipan. Dalawa lang yan. Di ba, Pastor Joel? Ayan. Sabi ni Sister Mylene Barcelon,
Talagang ano, Wow. sa tanong natin, Ate Lala, ang dami talaga manluloko, ano? Sabi Talagang- ng pastor, ba't sa akin? Pag sa akin, walang pinag-iisipan pa kung lalabas o hindi, ano? Pag Sabi siya, po pag ni- siya, pag siya, sige niya, Kay paluwalan Sister- mo muna, Pastora Ruby. Sisingilin ko siya. Pero pag sinabi ko, Pastor Laro, pasan nga ng Gcash muna doon sa kakilala ko, may mingi ng tulong. Pag siya, sisingilin ko talaga. Pero pag ako na, di ba pera mo, pera ko isa lang. Ba't ka maniningil sa akin? Aya, Pastor Joel, basa. Sister Lala. Yes. Sa Cubao po, naalala ko din, marami po doon nakaabang. Tapos aalokin ka work kunwari. Pero scam po, yung bigla ka na lang hihingan 300. Buti na lang wala akong pera noon. Ayun. Kita mo, sa Cubao yan. Ano pala, para ka bang kaiwas pala sa panluloko ng kapwa sa pera, huwag ka magdadala ng pera. Paano pang naligaw sa daan? Ay, maglakad ka. Ayan, sabi ni Ni brother, Brother Ares, kaya nga po, pag utang bait, pag singil Oo. galit, pag salubong liko, pag hanap tago, pag, Mumbai. pag tagalimot, para walang away, walang utang. Tama Naku, po. nabasa sa Facebook po. Nakita ko to sa Facebook eh. Ginaya Siya ang may niya. gawa nun. Si brother, ikaw pala Brother Ares nag-post noon. sa ano? katama po iyon, Pastor Kuya Aris Carpio, lalo sa magkakapatiran. Para wala pong subukan na, huwag na tayo magkasubukan, no money involved. Oo. Babaliin yan ng mga mangungutang. Mm. Pag ito ay nangutang, hindi na dadaanin sa bait, galit na. Oo. Pautangin mo ako! Pag hindi mo ko pinautang! Mga ganun. Sa kandi, Gagawin na. yung mga expert, sasabihan kayo. Pag siningil na, mabait na siya. Mabait na. Si mga expert na sa utangan, sabihin sa inyo, hiniya mo ko sa maraming tao. Sumama loob ko, nagalit ako. Bandang huli, ikaw na ngayon, hindi ka na maniningil. O yan. Sabi ni Ate Emily Edem Yubal, pakibasa po. Ako rin po naloko sa text. Sabi, nanalo ako ng 300K. Naniwala po ako, tapos sabi niya sa akin, magpadala ako ng 250. 2,500. Sabi ko, wala akong ganong halaga. Meron ako 500. Inabi pa. Sabi, sige, padala mo sa GCash. Kailangan po natin ayusin ang mga papel daw pagka hulog ko po Wala wala na. na, di ko na siya makontak. Scam. Di ba? Kinuha na rin ni Oo, Lord. may Kinuha na pa- rin ni Lord yun. Kinuha na rin ni Lord. Grabe, Kasi ano. hindi pinatatagal ni Lord ang ganyang klase yung mga tao. Dapat talaga, wala akong pera. Ganun talaga, wala, ganun. Hindi, sa akin po talaga, pag merong ganyan, talagang yung maglalabas, yung kailangan maglabas, talaga iniisip ko talaga. Pagkalang umaga din po sa iyo kay Cherry Rosa Rodriguez. Amen. Ayan. Grabe energy ni Pastor. Praise God. Ate, Kaya ngayon, gayahin niyo po si Pastor Lauro para na hindi Kung maloko. kayo lang naman wala ay nang laman kung yung lulukuhin din lang naman kayo, sa asawa nyo na kayo yun, magpaloko. maganda po yun. Tama. Pagdating sa pera, ha? Oo, kasi bibili ng ano yung pagkain. Bibili po ng pagkain yun. Papamalingki po yun. Pamamalengke. Oo. Kaya okay lang po yun, di ba ho? Pastor Joel, naintindihan niyo na po? Tama naman po. Oo, yun po. Sige. Ate Lala, naku, nagkabulgaran ngayon. Ang daming naloko kami po. Ba't niyo po na itanong yan? Tanong mong yan, Ate Lala, ngayon natin nalaman, ang dami palang mga manluloko dito sa mundo. Pero sa kabila ng mga nangyari ng lahat ng yan, may aral to. Kaya sa susunod, huwag na tayo magpaloko. Tama yun. Okay, sige. Lukuhin mo na. Ayan, nasa pera po. Sabi ni Sister Jessica Palt, Amen, tama, Pastor. Pagsasawa niyo, bigyan niyo na lang yung, lagay niyo na lang, ayan, yun na. Oh, sige po. Ate Lala. Sinabi ng asawa niyong, babalik ko naman yan. Hayaan mo na. Yun ang Kung kahit hindi totoo sa sila sabi nila. Oo. So yung sukle, pag ibinalik, hayaan mo na, paloko ka na lang, paloko sa asawa mo. Oo. Mga manluloko talaga yan. Pabarangay na yan. Praise God. Praise the Lord. Sister Lala, nalisan ka na namin ng nervous, ha? Ayan. Opo. May papaliwanag mo. Take it away, Sister Lala. Namumula na Sister Lala. Ang ating Praise pong pag-aaralan sa umaga na ito ay hinango ko po sa Proverbs 28 verse 20. The trustworthy person will get a rich reward, but a person who wants quick riches
will get into trouble. Pinamagatan ko po itong reward for being faithful. Ayun. Praise God. Tapos po, faithfulness is the key to God's blessings. Being faithful to God is a way to unlock God's blessings in our life. Meron po akong 3 bagay na pinuntuhan po dito for being faithful po natin sa Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang una po dito ay yung prayer po. A busy Christian is a number 1 distraction from prayer. Sa sobrang daming kaabalahan po natin, ang dami-dami na po nating pinagkakaabalahan sa ating buhay, halos nakakaligtaan na po natin ang mag-pray, na isasantabi na po natin, which is not good for us for being a Christian. Number 1 priority po dapat natin ay ang palagi tayo pong mananalangin. At ang number 2 naman po, be thankful and give honor and glory to God. Sa lahat po ng mga achievements natin, sa lahat po ng mga answered prayer natin sa Panginoon, lahat po ng credit ay ibabalik po natin sa Panginoon at hindi po tayo yung parang magmamalaki po sa Lord na kaya po nagawa ang isang bagay na ito ay dahil sa ating kakayanan, kundi ito po ay it's because of all God's grace. Number 3 naman po, let's put our trust to God of all the things like problems and trials that we cannot handle. As we Christian, dapat po pala sa mga pagkakataon na dumadaan po tayo sa mga trials and suffering sa ating buhay, all we need is to trust God. Madalas po kasi tayo, kahit hindi na po natin kaya, patuloy pa rin po tayong gumagawa ng paraan para masolusyonan po yung isang bagay na nahihirapan po tayo sa ating buhay. To the point na nai-stress na po tayo, hindi na po tama yung ginagawa natin until dumating na po sa point na sobrang desperate na po tayo, which is mali po pala. Pause po muna tayo, magpahinga, mag-pray, kalma, and put our trust to God. Ayun po. Praise God. Pastor, dito po sa Kawikaan, in-specify ng sumulat si Solomon, yung dalawang klaseng tao, may manloloko at tapat. Kaya sa binasa po ni Sister Lala, makikita po natin niya pagdating sa pagiging tapat sa Diyos talagang pagpapalain. Pero kapag ang tao daw umunlad dahil sa pandaraya, ay wala daw mapapala pa rin pagdating ng araw. Kaya binigyan ng specify ni Haring Solomon dito po sa Kawikaan. Kung mababasa po natin yung buong Kawikaan, marami po tayong matututunan dito, malalaman pagdating sa aspeto ng buhay po ng isang tao, maging sa pagiging kabataan, kung ano po yung dapat nating gawin. Kaya napakaganda, magandang kasi dito po natin makikita, malalaman po natin kung paano po tayo magkakaroon ng tinatawag na katapatan sa Diyos. Kasi ang tao naman talaga kapag ginawa mong manloko sa kapwa, ay talaga consequence, pastor, ang sasapitin. Kahit hindi nakikita ng tao yan, mayroong Diyos na nakakakita sa lahat ng ginagawa po natin. Kaya isa lamang po ang ibig sabihin niyan, kapag isang tao manluloko, ay talagang loko-loko yan, pastor. Totoo, di ba, pastor? Kasi ang ganda po sa binasa sa Sister Lala. Kasi, Balikan natin ang ganda ng binasa niya. Oo, Ate sa- Che, pakitingnan natin. Yung Proverbs. 28. Sa Tagalog natin basahin. Tagalog. Ang taong tapat ay nananagana sa pagpapala. Ngunit parurusahan ang yumaman sa pandaraya. Kaya yung mga nandaraya, kinukuha ka ni Lord yun eh. Kasi yun nga, ayaw ni Lord na mga mandarayang tao. Kaya siguro na itanong ni Ate Lala, naranasan nyo na ba na kayo ang maloko? So ang kanyang message pala ngayon is regarding doon sa faithfulness. Kaya kung nais mong ikaw ay umunlad sa buhay, gumanda at pumayapa ang buhay mo, karirin mo yung pagiging tapat
sa Panginoon. Alam mo po itong Book of Proverbs, karamihan po dito ay sulat ni Solomon na may kinalaman po ito sa practical na Iyo. buhay ng Opo. isang tao. Kasi si Solomon, sa kanyang karunungan, napag-aralan niya ang klase ng buhay sa mundong ito. Kaya napaka-inspiration book itong Proverbs kasi dito mo matututunan eh. Kaya kung kayo po ay kung kayo po ay nangangarap na umunlad sa buhay, yumaman sa buhay, maging matatag ang buhay, basahin po ninyo ang Book of Proverbs. Talagang grabe po ang kanyang mga itinuturo for practical living. At ako'y naniniwala kapag po ito ay inyong tinangkang isabuhay, hindi po malayong tayo po ay pagpalain. Kawikaan. 28 Verse 20. verse 20. Kaya 28 yata. ang ganda po ng layunin ni Sabi, King Solomon. Ayan. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Wow. So kung gusto mo po lang guminhawa sa buhay, maging tapat ka Amen. sa sarili mo, sa lahat ng bagay na gagawin mo. Nagbigay ng 40 Oo. susi ng pagpapalat pananagana ang katapatan. So, ano yung point mo, Ate Lala? Yung number 1 po, prayer. Panalangin. Sobrang Oo. busy na po kasi natin sa buhay. Nakakaligtaan na po natin. To kahit ako din po minsan pero nako-convict po ako kahit antok na antok. Talagang kailangan mo po talagang kausapin muna si Lord bago po tayong magpahinga, lalo na po sa gabi. Oo. Basahin natin ang tanong ni Ate Cheche. Ayan. Posible po kaya ng isang Christian ay faithful sa Diyos pero hindi faithful sa kapwa? Ate Che, ganito po yon. Pag ikaw po ay faithful sa Diyos at hindi ka faithful sa kapwa mo, awkward po Oo. iyon. Yes, Awkward. yes, tama. Kasi pag ikaw naging tapat sa Diyos, wow, maaaring hindi ka maging tapat sa kapwa mo. Amen. Ayan po. Pero sa kabaliktaran, Pastor, yung faithful ka sa kapwa, pero sa Diyos hindi naman. Merong ganon. Oo. Merong Di ba? Kasi ang tao kasi, hindi naman tayo nakakasiyasat ng puso eh. Pag nakikita mo sa isang tao, yan ang ginagawa sa'yo, minsan nasasabi natin, napakatapat nito sa akin. Pero ang totoo, Pagdating naman inside, nakikita ng Diyos. Meron hindi pong pa- ganon eh. Boy, sa bilang relasyon sila, mag-asawa, faithful si babae, Opo. pero pagdating sa gawain ng Diyos, tamad na tamad naman. Oo. Pastor, meron din ganoon, di ba? Walang panahon. Naalala tama. ko yung sinabi ni Cheche, nung panahon po ng election, mga nagdaang panahon, pananaw ko to sa buhay ko eh. Di ba, minsan talagang meron tayong manok na kandidato. Di ba, manok talaga, mahal na mahal natin talaga, gusto ko. Ngayon, yung kabilang partido, talaga inaalok po kami ng malaking halaga para lumipat sa kanila. Yung wala naman daw makakaalam, basta't wag nang dalhin yung kandidatong iyon. Alam mo, sinagot ko siya. Sabi ko, lingkod ako ng Diyos. Sabi ko sa kanya, ganito po yan. Hindi ko po tatanggapin yan. Ano po, maliban sa ibibigay nyo, ha? Sabi ko po doon, hindi ko po tatanggapin yan. Kasi po ang pananaw ko, paano ako magiging tapat sa Diyos ko na pinaglilingkuran? Kung sa inyo po, hindi po ako tapat. Kaya antimano, yun, binara ko yun. Kaya hindi po talaga nakuha yung aming pong tiwala nila sa boto. Ganun po yun eh. Hindi mo pwedeng tapat ka din talaga sa Diyos. Di ba may papakita? Kung sa taong nakikita mo, hindi ka tapat eh. Doon pa ba sa Diyos na hindi mo nakikita? Opo. Parang Ayan ganun sabi po ni yun Sister Nanette Versosa. Bilang Kristiyano, paano po ang relasyon ko sa nanloko sa amin? Yung scammer, lagi ko pong nakikita. Forgive na lang ba ng paulit-ulit? Ayan, oo. Gusto naloko yan eh. Oo, Talagang grabe, ano? malaking halaga. At lagi pa nakikita Opo, Sister nandoon lang. Nanette. Nandiyan Nandoon lang siguro sa tabi-tabi nila. Oo. E paano pastor ang dapat gawin doon? Okay. Bilang isang Kristiyano, paano po ang relasyon? Siguro, ibig niya sabihin, Oo. paano kung kakaharapin, dadalhin yung taong ng loko sa kanila, yung scammer, laging nakikita eh. Oo. Ay forgive na lang ba ng paulit-ulit? Ay hindi po. Ganito po ang ating ano. Kasi tayo mga Kristiyano, mababait tayo. Kaya bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, ang gusto natin wala ng gulo. Kaya ang nangyayari, pagpapaumanhin na lang natin. Ganito po, mga kapatid.
bilang isang Kristiyano, hindi naman tayo dapat parang lukuhin na lang ng mga tao. Hanggat may umiiral na batas, pwede po natin silang ireklamo sa batas. Ngayon, kung kaya mo naman ika nga ay wag na lang, so nasa sa inyo po 'yon. Pero ibig sabihin, kung paulit-ulit na lang, ay hindi po, meron po tayong batas. At ang batas naman, protektado ang lahat ng tao, mga Kristiyano, hindi, we are protected by the law of the land. Kaya kung gusto mong magkaroon ng katarungan, maturuan siya ng leksyon, batasin mo. Pero kung kaya mo naman na harapin, okay na, kaya lang, see to it na huwag naman tayong magmukhang lukuhin na lang ng mga tao. Oo. Kasi tayo, Pastor, bilang mga Kristiyano, iniisip natin, para walang gulo, no? Total, ano naman tayo nakakaunawa. Pero meron po akong narinig yan, isang Kristiyano, nakipag-away siya. Tapos, sinaway siya ng pastor nila. Sabi, bakit ka nakipag-away? Bakit ka nakipagbubugan? Ang isang Kristiyano, dapat hindi nakipag-away yan. Ang sagot sa kanya, pastor, sabi, hindi po ako naging Kristiyano para api-apihin. Dahil sobra-sobra na ho. Naging Kristiyano ako para lumaban. Yan ang sagot Hindi niya. po, hindi po. Parang sabi ko, both side, para walang ano eh. Hindi po. Oh. Tayo po ay Kristiyano. Kung ang katunggali natin ay kapwa Kristiyano, huwag mo nang idulog sa hindi mananampalataya para malutas ang problema nyo. Pero kung ang katunggali mo ay hindi mananampalataya, merong pong batas Tama. na siyang mag-handle ng ating problema. Pero kung kapwa mo Kristiyano, sabi ni Pablo, hindi nyo ba kayang lutasin ang problema nyo sa loob ng iglesia at pupunta pa kayo sa hindi mga mananampalataya? Depende po doon sa mga taong meron pong problema. Konektado po sa nung araw ng Monday edition ng Morning Devotion. Yung kay Sister Alma, Pastor Alan. Ganun din, Oo, Konektado po. Praise God. Kasi 'di ba, Pastor, ang church, mayroon naman tayong namumuno para ayusin, para hindi na kailangan humantong kasi maging ang gobyerno, ang church, hindi nila pinapakialaman 'yon eh. Hindi nila sinasaklawan kasi may sarili May naman sariling tayong ang batas church. ang At church. ang batas ng church, ng Kristiyano, mas mataas pa sa Oo. batas ng lipunan. Oo, tama. Pero kung ang katunggali mo ay hindi mananampalataya, meron pong batas na umiiral. Huwag na po nating iset aside. Nasasabihin, huwag na lang kasi Kristiyano ako. Kaya po maraming Kristiyanong naluluko kasi hindi natin tinitingnan yung sitwasyon kung saan natin pwedeng dalhin. Ngayon, kung kapwa mo naman Kristiyano ang nanloko, ay pag-usapan nyo sa loob ng church at meron tayong batas sa sinusunod, batas ng Diyos. Opo. Kaya yun po, depende po sa sitwasyon ng tao. Yung prayer, Pastor, pagpapakita ba yon na ang isang tao ay faithful sa Lord? Yung kasi yung unang bagay mo, no? Prayer. Kasi ang prayer, Pastor, pagpapakita na ikaw ay tapat sa Diyos. Kasi anumang aspeto ang ginagawa ng buhay mo, pagod ka sa trabaho, tila baga iniisip mo, wala ka ng time, kahit sa panalangin, wala ka na. Kaya kung ibig sabihin, kung tayo po'y sa kabila na tayo mga busy, mayroon pa rin po tayong panahon sa Diyos na makapanalangin sa Kanya. Pagpapakita po yun, Pastor, na pagiging tapat mo rin sa Diyos. Ay personal commitment natin ito. Gusto mong maging tapat sa personal mong commitment yon. Pero regarding do sa ibang bagay, sa ibang aspeto, hindi po siya pwedeng apply. That is our personal commitment sa Panginoon. Gusto mong ipakita sa Diyos na kahit abalang-abala ka na, marami kang meron nagagawa pang manalangin, iyon ay pagpapahayag ng katapatan mo sa Panginoon. Amen. So, kumbaga, pero in general speaking, hindi po siya pwedeng sabihin na uunlad ka sa buhay kasi meron kang panalangin. Pero kasi may mga tao, lalo tigit sa hindi mananampalataya, wala silang panahon mag-pray sa Diyos. Pero dahil sa kanilang sipag, umuunlad sila. So, depende po doon sa tao. Pero as a Christian, talagang kailangan po natin mag-pray. Pero alam niyo po, sabi basahin natin ito. Tapat po sa Diyos, pero hindi naman tapat sa mga bagay-bagay like sa oras, sa commitment, sa trabaho. So, ano po ang gustong patungkulan dito?
Oo. Ibig sabihin, Pastor, sinasabi mong tapat ka sa Diyos, tapos pagdating sa oras, hindi ka naman Hindi committed. po Oo. pwedeng paghiwalayin yung katapatan mo sa Diyos pero sa ibang bagay hindi ka naman tapat. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung sasabi. Kasi pag sabi tapat ka sa Diyos pero hindi ka naman tapat sa mga bagay-bagay, bukang bibig mo lang yung katapatan. Kasi sabi nga ng kasabihan, action speaks louder than voice. Kaya masasabi mong tapat ka sa Diyos kung dito sa mga bagay-bagay na ito ay nagiging tapat ka rin. Sabi po ng Lucas chapter 19 verse 17. Verse Magaling, sagot niya. Mabuting alipin dahil naging tapat ka sa kakaunting pinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Ang Diyos pala, ang faithfulness, hindi ka susubukin sa malaking bagay. Amen. Ang katapatan po pala, napakabuti ng Panginoon. Para ka masubukan ng Diyos na ikaw ay tapat, hindi ka susubukin sa malaking bagay, baka hindi mo kayanin eh. Susubukin ka doon sa maliliit. Kasi doon pa lang sa maliit, ay hindi ka na naging tapat, lalo hindi ka magiging tapat tama, sa malaki. Kaya kung gusto mong umunlad sa buhay, umpisahan mo sa maliit na Maliit na bagay. Pag nakita ng Diyos na mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Praise God. Hallelujah. Kaya yung pala sinasabi ni Haring Solomon sa binasa po natin na ang sinumang taong tapat ay pagpapalain pa ng Diyos. Kasi nakikita ng Panginoon na pwede siyang pagkatiwalaan ng Diyos ng malaking halaga. Kaya di ba Pastor si Haring Solomon, di ba talagang grabe ang pinagkatiwala ng Diyos sa buhay niya? Yes. Di ba sa kabila na ang hinihingi sa prayer ni King Solomon, hinihingi niya wisdom knowledge eh. Pero binigay pati yaman ng Diyos. Ang isa sa nakita kong very effective na nagagawin mo kung gusto mong mapagpala ng Panginoon, isa idadagdag natin, yung sa pamagitan ng pagbibigay. Meron ka bang ganyan? Oh. Isa sa susi ng masaganang pagpapala ay ang sa pamagitan ng pagbibigay. Isa sa susi ng malaking blessing ng pagpapala ng Diyos yung sa pagbibigay. At ang sabi ng Bible, ang turo ng Panginoon, kung ikaw ay magbibigay, ang bigyan mo, ang tulungan mo, yung mga taong hindi makagaganti sa iyo. Ay, opo. Pwede. Alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi ka nagantihan ng taong tinulungan mo, ang Diyos ang magaganti sa iyo. Grabe. Ito po ay talagang ito po ay praktisado ko at experience ko po ito. Kasi ganito po 'yun eh. Pag ang pagtulong mo doon sa mga taong hindi makagaganti sa iyo, di tulong ka lang tulong. Bago ka pagantihan ng mga taong iyan na tinutulungan mo, nagantihan ka na ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ito, Pastor, meron kay, sister, nasagot na ba yung kay Sister Linda Lam? Ayan. Sabi po ng marami, once na naloko na, ay lagi nang manloloko. Malibang makakilala sa Diyos. Halimbawa po ito, sa mag-asawa, hindi po, siyempre, nung unbeliever tayo para pareho, hindi natin may kakailan na, lalo po yung mga lalaki, di ba po, yung mga mister, sabi natin maraming kalokohan, maraming chicks, yung ganon. Pastor, pero nung nakakilala na sa Panginoon, mababago yun no? Palakasin nyo nga po kami. Okay. Tama yun kasi parang ganun lang. Once a cheater, always a cheater. Ang manluloko, always manluloko na yan. Kasi pag once na nagkaroon ka ng takot sa Diyos, hindi ka nagagawa ng mga bagay na pwede kang parusahan ng Panginoon. Kasi ang partner mo sa buhay, noon, nung hindi pa ako manampalataya, talagang grabe. Kaya sabi ko nga, pag lumabas ako ng bahay, hindi na ako makikita ni Mrs. Sabi ko, hindi na ako makikita niyan. Kaya malaya ko nang gawin yung mga bagay na yan. Pero nung nakakilala po ko sa Lord, si Mrs. na mismo nagsabi sa akin, ay bahala na ang Diyos sa'yo.
kung gagawin mo pa yan. Kaya pag ang isang tao, kahit gaano ka, ganong kaluko-luko yan, kapag nakakilala at nagkaroon ng takot sa Diyos, babaguhin ng Panginoon yan. Kasi ang tao kapag mayroon na takot sa Diyos, hindi na siya gagawa ng mga bagay na ayaw ng Amen. Diyos. Praise Hindi God. po lahat ng nakakilala sa Diyos Oh, ayan. ay nababago po ang buhay sa Oh. panluloko. Halimbawa sa mga misis nga, sabi ko, Sa mga palakasin nyo kami. nagsisinungaling. Ayan, ganito Oo. po yun. Oh, mga sige, kapatid. sige. Lapit mo yung mic mo, Pastor. Halimbawa, nung unang hindi ka pa nakakilala sa Diyos, sabihin natin sinungaling ka. Okay, sinungaling ka. O kaya manluloko ka. Pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw muna ang unang mag-proof nito, hindi ang ibang tao. Halimbawa, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, bibigyan ka ng pagkakataon na manloko uli. Pag hindi mo na siya nagawa, totally binago ka na ng Panginoon. Kumbaga, Pastor, halimbawa, sa mag-asawa, chick boy si mister, no, unbeliever. Ngayon, na born again. Hindi maaari, hindi dadaan uli ito sa isang sitwasyon na pwede niyang mangyari. Mababae ka uli, Oh, mababae ka, oo. kaya matukso. Oo. Ipapahintulutan Diyos yun. Yes. O halimbawa, pinahintulutan Diyos. Oo. Paano namin malalaman na siya ay nakaligtas na doon? Ikaw na muna mismo ang siyang magpapatotoo niyan bago maniwala ang ibang tao. Kasi halimbawa, chick boy ka, at ikaw'y nakalaya na doon dahil naging Kristiyano ka na. Ngayon, bibigyan ka uli ng isang Papahintulutan ng Diyos. pagkakataon na pwedeng-pwede kang mambabae uli. Pero Pastor kapag Joel, ikaw yan, makinig ka. mismo sa sarili mo, hindi mo na nagawa iyon, na-proof mo na sa iyo, ay hindi na ako iyon. Ayun, praise Kaya God. mararamdaman na iyon ng tao. Na born again ng ka na kapwa. nga talaga. Ang isang Nakalaya na. Ang isang bagay na tandaan ko lang, Pastor, na ako po naging Kristiyano, naramdaman ko na nagkaroon ng transformation Yeah, yung buhay praise ko. God. Kasi, alam niyo kung bakit, kapag nalalaman ko ang isang taong may asawa tapos mayroong ibang babae, galit na galit ako. Yung pastor pala, tandaan po pala na... Opo, tama po yun. Galit na galit ako. Parang, bakit mo ginagawa yan? Kawawa yung pamilya mo. Ganun, Kawawa ganun. yung asawa. Tulad nung sinasabi ni Oo. Cheche. Marami po kasing nagsasabi na hindi daw nila sinasadya ang manloko. Kasi bibigyan ka uli ng isang pagkakataon para i-prove doon na ikaw talaga hindi namang parang magnanakaw yan. Magnanakaw. Ang magnanakaw, kahit ayaw mo nang magnakaw, bibigyan ka ng pagkakataon na makapagnakaw uli. Kaya ang isang Kristiyano, ipinagpapatotoo niya ang lumang buhay para masabing siya ay may bagong buhay. Kung ikaw po ay sinungaling o kaya manluloko, aminin mo sa mga taong manluloko ka. Kasi pag inamin mo na siya, yung pagkakataon na dumating sa'yo bilang manluloko, iiwasan mo na kasi alam na ng mga taong manluloko ka. Tama. Halimbawa, sinabi mong babaero ka. Ngayon, pag alam na iyon ng mga kababae na manluloko ka, pag binigyan ka ng pagkakataon na manloko ulit ng babae, iiwasan ka na nila. Kasi talagang babaero ka. Kumbaga, Pero kung nakaiwas ka na, yung pagiging babaero, nakaiwas ka na, ibig sabihin, hindi ka na ho babaero. Kasi hanggat hindi alam ng mga kasama mo kung sino ka, laging merong pagkakataon na magawa mo yung bagay na yun. kumbaga ikaw na sa sarili mo na born again na Kristiyano, yung kahinaan mo, ilantad mo na. Kaya nga minsan, bakit ba dinudot mo yung luma kong buhay? Ayaw mo lang kasi para males ng males, yung mabawasan ang Satanas sa buhay natin ay maging paralyzed. Maparalyze siya. Kagaya na kung chick boy ka nung sa lumang buhay. O sabihin mo na chick boy yan dati chick boy, sabihin na misis. O kaya marami nang magbabantay. Kaya minsan darating isang sitwasyon na papainang ka ulit ni Satanas. Pero mapapatunayan natin yan kapag hindi mo tinuka yan. Diba? Ang isang Praise Kristiyano God. kasi, Pastor, ang alam ko, kapag ang isang tao nagkaroon talaga ng
relasyon sa Lord, magkakaroon siya ng espiritu eh. Di ba, Pastor? At saka yung espiritu na yan, yun ang mag-convict sa'yo bago mo gawin yung bagay na yun na ayaw ng Diyos. Ibig sabihin, Pastor, hindi mo na magagawa yun kasi kinokonvict ka. Ngayon, kung nagagawa mo pa rin yung bagay na yon, kahit Kristiyano ka na, ibig sabihin, is questionable pagiging Kristiyano. Kasi yun ang nararamdaman ko pag, halimbawa, for example, Pastor, yung alak, noon talagang lasinggero din ako. Pero bakit ngayon, yung bagay na yon, makita ko lang, maamoy ko lang, nasusukan na ako. Tapos pag, halimbawa, pag tatangkain ko, grabe, parang kumakalabog yung dibdib ko. Kaya hindi ko nagagawa yung bagay na yon. Conviction. Oo, conviction. Kumbaga, kaya sinasabi, di ba, Pastor, ang isang tao, kapag hindi pa siya naging Christian, nasa huli kasi ang pagsisisi, yung konsensya, Pastor, yun ang, nagawa mo muna. Kaya lang, wala, nahuli. Pag naging Kristiyano ka naman, ay hindi mo magagawa yung isang bagay na yun kasi kinokonvict ka na. Yan po Kung magnanakaw ka, hindi alam ng kasamahan mong magnanakaw ka, lagi may pagkakataon na magnakaw ka kasi hindi naman nila alam. Pero pag alam na nila, iiwas ka ng magnakaw kasi pag may nawala doon, tiyak ikaw ang pagbibintangan kasi alam na nila. Kaya pag alam mo na, kapag alam na ng mga tao kung sino ka, nagiging paraan yung para maiwasan mo na isang bagay na hindi mo dapat ginagawa. Amen. Praise God. Sabi nga po ni Pastor Ani, kahit po ang tinulungan ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Oh, ang kanina pa rin to, ano? Oo, yan. Naglilista siya ng dalahin niya. Si Lala ang tanungin natin. Ayan, si Maricel Agaman may sinasabi. Sinagot ni Maricel Agaman. Ang tanungin natin. Amen po. Mas masarap pong tumulong sa mga taong alam mong hindi makakaganti sa iyo at di mo kilala. Praise God. Pero to si Maricel kasi mabait to masyado eh. Ayan, praise God. Ayan, pakibasa po yung tanong ni Sister Cheche at Lala. Yung sinasabi pong quick riches sa verse po, hindi po ba talaga possible na bilang tayo Christian at meron tayong Diyos, hindi ba talaga possible na yung biglaang yaman ay marating natin sa legit na pamamaraan? Kasi pagka legit po, talagang may process siya. Hindi siya pwedeng. Kasi pag wala pong proseso yung legit, lumalabas po na talagang quick Kaya yan din po ang balabala ni Paul kay Timothy na dahil sa paghahangad na yumaman sa madaling kaparaanan ay nahuhulog sa kapahamakan. Oo, totoo yun. Mga Kristiyano yun, Pastor, ano? Yung sinabihan ni Pablo sa Timothy. Pastor, yung sa mga company naman po, yung mga kakaltasan ka po ng SSS, pero pag check mo ng mga Hindi nahulog mo, nahulog. hindi nahulog po. Oo, maraming kumpanyang gano'n, Ganun Pastor. Yung, Pero sila po yung lahat nakikinabang, ng yung HR po ba yun? benepisyo, hindi inuhulog. Pero kinakaltas sa'yo Opo, sa sahod mo. Pero sa totoo lang, marami na din po ang napasara. Ang ganong, kasi yung mga empleyado, lalo na pag marami, talagang nag-aaklas yan. Nagsusumbong sa... Lahat ng ginawa mong kasamaan, merong consequence. Tama. Lahat naman ng kabutihan mong ginawa, merong blessing. Ganun lang po Amen. yun. Oo. In-specify ka ni King Solomon yung ano dito eh. Ayan, ang ganda. tanong ni Sister Cheche kay Sister Lala. Sister Lala, bakit nga po kaya ganun ang tanong nyo? Kayo po ba'y naloka na rin po? Ayan, naloka. Ayan. Mr. Lala, opo, naloka Maraming naman. karanasan yan. Yung di pa po kami Christian, yun nga po yung binanggit ni Brother Marlon, yung sa gold, yung po pala Kaya syempre Christian, parang magbibigay ka lang ng konti, tapos naisip ko pag isinanla ko, parang ako yung tiba-tiba, yung po pala, Oo. iiyak po ako kasi... May motibo ka. Opo. Nag-enjoy ka naman palang pansamantala, Oo. tiba-tiba ka. Oo, Good at least dito, good. naisuot mo Tiba-tiba. pa. Kala ko, ata. malaki Oo, pong naisuot halaga nyo. yung po pala Peke. At least kumikinang. Opo. Pero Tapos, pagdating yun yung pala parang sa quick ano. riches po ba tawag doon? Oo. Tapos naman po yung, dito naman po nung Christian na po ako, yung minasage ko po, muntik lang po, hindi po ako pumayag eh. Sabi ko, Christian ako, sinasabi ni Pastor, kailangan hindi tayo magpapaisa. Ano po, sabi babayaran na lang daw po ng GCash. Wala po kasi akong GCash.
si Brother Marlon lang meron, edi ibinigay ko po yung GCash number niya. Okay. Hindi po isinend, halos 1 month. Hindi ko po tinigilan, inaaraw-araw ko po. Hanggang sa siguro yung asawa po yung nakabasa ng message ko. Isinend po, tapos nagbigay pa ng tip. Siguro nahiya po. Tapos sabay block po sa akin. Siguro akala, ipopost ko po sila na may balak silang balasubasin ako, ganun. Pero hindi naman po ako ganun kasi sabi ko, si Lord na po ang humipo ng puso siguro May ng tanong asawa ako ko. dyan. Sige. Maraming reaction. Masarap po sa Sabi ni pakiramdam. Ma'am Beans. Masarap po sa pakiramdam. Masarap po sa pakiramdam Ang ang Nakakatulong nakakatulong sa sa ay siguro sinabi ko na kung ang isa sa susi ng pag-unlad sa buhay, pagpapala sa buhay, yung sa Giving. pamagitan ng pagbibigay, hindi po sa laki o sa liit. Basta yung pong kaya nyong ibigay, ang hanapin nyo pong pagbibigay, yung hindi po mga makagante. Kasi sabi po ng Bible, kung ang bibigyan nyo lamang iyong makagaganti sa iyo, ano pang kaibahan mo sa iba? Dahil ang mga makasalanan din ay nagbibigay din. Pero magbigay kayo doon sa mga hindi makagaganti upang ang Diyos ang gumanti sa inyong ginagawang Amen. pagbibigay. Kaya ako po, ang pananaw ko ay ganito. Ito ang bibigyan ko. Kasi tiyak na ito hindi makagaganti. Ang point ko doon, pag hindi siya nakaganti, ang Diyos ang gaganti Amen. doon sa bagay na Amen. binibigay ko. Tama. Bago Praise pa God. sila makaganti sa iyo, ay nagantihan ka na ng Diyos. At kapag gumanti ang Diyos, grabe. Siksik. Pag gumanti ang Diyos sa pagpapalang ginagawa mo, ay grabe. Pero pag ang Diyos ang gumanti sa masama mong ginagawa, ay aabutin ka rin ng Ayan. matindi. Sabi po ni Sister Faith Smith, true po, what goes around comes around. Ito yun, Ayan. praise God. Lahat Mga, yan may kabayaran. mga- Yung mga na-scam, tanong po ni Sister Cheche, ano po kaya yung encouragement na pwede nating maibigay? Baka may listener po tayo na na-depress na dahil na-scam ng malaking halaga. Pastor Lo. Dalawa lang po ang pwede po nating gawin dyan para po tayo, hindi po tayo ma-stress doon sa ano. Una, meron naman po tayong batas na umiiral na pwede mag-formal kayo maghain kayo ng sakdal laban doon sa mga tao ng loko sa iyo. Lalo tigit pagka malaki ang halaga. Kasi ang batas naman ng gobyerno ay patas yan kung magano sa lahat ng tao. Ngayon po, kung hindi kung iniisip nyo na magkakagastos kayo dahil pagka nagbigay kayo ng formal na reklamo, baka iniisip nyo pera pa rin ang kailangan, sa kamay nyo ng Diyos ibigay. Pag sa kamay nyo ibinigay ang Diyos, makatarungan po ang Panginoon. Kahit siyang lupalop na roon, kahit saan siya naroroon, kahit magtago siya sa kanyang kinalalagyan, hindi po siya makakatago sa paningin ng ating Panginoon. Pag sa Kanya mo po ito ipinagkatiwala, ay ang Diyos po makatarungan. Patas siya kung maningil, alang-alang sa iyo. Ayan. Yun nga lang po, pag ipinagkatiwala mo sa Diyos, dapat ipakita mo rin, sa pagbibigay mo ng pinagkakatiwala sa kami ng Diyos, meron ka rin panahon sa Kanya. Kasi yung panahon mo sa Kanya ang magiging hustisya para sa Diyos, para yung taong nang loko sa iyo ay ang Diyos ang gumanti sa Kanya. Ayan, sabi ni Tatay Dante po, katulad ko, marami nang nagbago, maliban sa sigarilyo. Yan yung sabi natin Opo. kanina. Ka ng aswang Dante. Pastor Lauro, yan yung sabi natin kanina na yung ibulgar mo yung sarili mo Opo, para ma-paralyze, para- para marami pa ang magbantay. Kumbaga, marami pa ang magpatotoo sa inyong buhay. Yan po iyon. Maganda rin po iyan na inaamin nyo. Kasi Oo. napaparalyze si Satanas. Di ba? Tama. Amen. Hanggat kasi, sabi ng iba, ang ihirap po kasing tanggalin yung sigarilyo. Natanggal ko na ang pambababae, pagsusugal, pagsasabong, paglalasing. Ito na lang hindi ko matanggal. Alam niyo po kung bakit hindi niyo matanggal? Kasi pinagtatanggol niyo. Pero pag ito ho ay ibinigay niyo na, hindi na ho. Kasi ito ang nangyayari. Ito ang nangyayari. Kaya mo natanggal yung pagsasabong mo, kasi binigay mo na eh. Kaya mo natanggal yung pag-iinom mo, kasi hindi mo na siya pinagtatanggol. Kaya hindi ka na nang bababae. Hindi mo na kasi pinagtatanggol. Bakit ang sigarilyo hindi mo kasi pinagtatanggol pa. Sabi ni Satanas,
ba't ko naman tatanggalin? Eh, pinagtatanggol niya pa yung, yung sigarilyo. Kaya hindi niya ito aalisin sa iyo. Kaya mga kapatid, pag pinagpasyahan nyo na wag nang ipagtanggol, mawawalan na kayo ng panlasa. Yes, kagaya Ang ngayon. hinihintay lang Oo. ng Diyos, Binulgar na niya. ang hinihintay lang ng Diyos, wag mo na siya ipagtanggol at ang Yes. Diyos ang bahala Oo. sa buhay mo. Kagaya niyan, binulgar na po niya. Opo, Kaya talagang- mapaparalyze na si Satan sa buhay Oo, niyo. maiwasan ka na ng Amen. tindahan ng sigarilyo. Kasi sasabi ni Satanas, ay Lord, ba't mo naman aalisin ang panlasa niya? Pinagtatanggol niya pa. May katuwiran pa si Satanas na ipagpatuloy sa iyo kasi pinagtatanggol mo. Kasi pag hindi mo na pinagtanggol, kikilos na ang Diyos para mawalan ka na ng panlasa sa sigarilyo. Hanggat pinagtatanggol mo, bibigyan ka ng panlasa ni Satanas. Ganun lamang po yun. Oo. Kasi di ba napansin natin, Pastor, kadalasan talaga ganun. Hindi na umiinom, wala nang sabong, hindi na nagsusugal. Pero sigarilyo, kasi ang sigarilyo ko po kasi, Pastor, talagang sisirain ang buhay mo. Kaya di ba Satanas, ang trabaho ni Satanas, patayin sirain ang buhay ng isang tao. Kaya isa po pala na talaga ang hirap iwasan yung sigarilyo kasi yun ang yun yung pantapat ni Satanas para masira ang buhay ng tao. Pero pag ang iisipin natin, Pastor Joel, at ilala, pag iisipin natin na Kristiyano tayo, tapos yung kapakanan din ng mga nakakakita sa atin, baka mamaya, magkaroon pa sila ng dahilan, magkamali din sila. Dahil nagkaroon ng justify sa atin Tayo mismo na nakakilala, naglilingkod sa Diyos, ginagawa natin yun. Ako lagi ko iniisip yun Yung bang isip ko, yung makapag-encourage yung buhay ko sa iba. Amen. Pero pwede din makasira ako sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng ginagawa ko na hindi kalooban ng Diyos. Kaya parang aware ka lagi. Amen. Okay. Ito, basahin natin to. Maganda ito. Yung tayo po ba ang maloko ay niloob din po ng Diyos para sa ating ikabubuti? Kasi negative na bagay yun. And parang may part tayo sa pangluloko na iyon. Wala nga daw pong maluloko kung walang panluloko. Tama po yun. Okay, ganito. Tayo po ba ang maloko ay niloob ng Diyos? Hindi po. Ayaw po ng Diyos na ikaw ay maloko. Kung iyon po ay nangyari na maloko ka, yun sinasabi doon sa bandang yung una, yung pangalawa, kasi hindi pwedeng tawagin na krimen ang isang pangyayari kung walang partner in crime. Oo, tama. Hindi pwedeng sabihin, niloko ako, hindi part ka nung panluloko niya. Kasi kung hindi mo rin ginusto yung alok sa iyong panluloko, hindi ka maluloko. Ngayon, kung ikaw naman po ay niloko, as in wala ka talagang alam doon sa mga kasi ganito yun Bakit ka naloko sa pera? Kasi isip at puso mo rin ang pera. Oh. Lagi mong nasa isip ang pera, kaya madali tayo naloko. Nagiging partner in crime tayo doon sa panluloko. Pero kung aalukin ka ng isang bagay na hindi mo naman gusto at nandidiri ka, hindi ka kailanman maluloko. Ngayon, kung naloko ka, karanasan mo na yun para matutunan mo. Kasi marami ng taong naloko at kilala mo na sila'y naloko at alam mo na rin kung sino manluloko. Pero hindi ka pa natuto sa mga pangyayari ng iba, kaya nangyari pa rin sa iyo yung mangyari sa personal na buhay. Dugtungan ko, Pastor, at ilala, Pastor Joel. Kung walang manloloko, walang maloloko. Partner in crime, in short. Pastor Lauro, dito naman ako sa third party. Kasi nung linggo, meron akong pinagpayuhan na ano ko tuloy, para bagang nasabi ko yung katotohanan. Kasi po, nung minsan, nag-share na sa akin yung matanda. Tutulungan ko anya yun Papupuntahin ko pa nga dito sa amin. Doon pa lang, na ano ko na po, na huwag niyo na pong ibigay yung sariling, especially yung nagbabala ako. Kasi yung karakter ng mga taong tutulungan niya, mga abusado po. At katunayan, hindi lang po kami na biktima kung hindi talagang trabaho po nila yon sa pamilya namin. Ngayon, sabi ko, wag na, sapat na yon na nakilala mo sila. Sabi ko sa matanda, wag ka na magpapasok sa bahay mo. Wag mo na silang anyayahan kasi baka magkasubukan. Ngayon po nung Sunday, nag-meet pa rin sila, nag-meet pa rin. Tapos nung Sunday, sabi niya, nakita ko yung buhay nila Ang balak ko nga, inoperan ko, para mamumuhunan siya, tutulungan niya, kawawa daw pala. Mamumuhunan niya, sabi ko mag-ukay-ukay, para meron silang kainin, may nagnegosyo.
nakikinig ako. Tapos, kaya nga, as bibigyan ko pa nga sila ng suporta sa kanilang pang-arkila ng sasakyan. Parang sobra-sobra na. Ako po kasi, kilala ko nga po sila. Ang ginawa ko, hindi ko po talaga dapat sasabihin ito sa inyo. Kaya lang po, napakababait din yung buong pamilya. Siguro panahon na para aminin ko po yung totoo. Kasi po, hindi rin po iba sa akin yung pamilyang yon. Binulgar ko. Sinabi ko talaga yung mga sitwasyon, ng mga naranasan. Pastor, masama ba yung ginawa ko? Kasi alam ko nga po yung, parang ako yung biktima ng mga taong iyon. Lesson learned po, Pastora. Lesson learned. Yun. Kasi kung ito, mabibiktima ito eh. Ayoko nang umabot na yung kabaitan, napakababait ng taong ito. Napakababait. Ayoko na po kasi dapat sinabi ko na eh. Para hindi na humantong sa ganon. Inamin ko lahat, Pastor. Mali ba ako doon o sumobra ako? Hindi naman, kasi mayroon pa nga mga pangyayaring hindi maganda na at the end of the day, yung sinasabing ng kasabihan, walang unang Nahuhuli. pagsisisi. Kasi nga po, hindi napabalaan, hindi nabigyan ng impormasyon, kaya kung sila man ay napahamak, naloko, yun ang sinasabing nasa huli ang pagsisisi. Maliban na maranasan mo, malaman mo, doon mo lang malalaman na meron palang mga taong manluloko. Pero kung ipapaunawa mo sa kanila na wag nang humantong na sila'y maloko, wala sa bibig nila iyong salitang nasa huli pala talaga ang pagsisisi. Okay. Kasi po, yung panluloko at naluloko, partner in crime po yon. Sa pelikula ho, walang pwedeng tawaging aktor kung walang kontrabida. Kaya para masabing ikaw ay aktor, kasi may kontrabida eh. Wala pong naluloko kung walang manluloko. Ang tanong na lang, sino ba sa inyong dalawa doon? Kaya nga po, bilang isang pastora, pero yung mismong pamilya ng tao na yon na tutulungan, andun din po kaharap namin. Kaya nasabi ko na, bakit di mo sinasabi yung totoo na ugali ng inyong pamilya para mailigtas mo to, yung kagandahang loob nila. Kung di mo sasabihin, ako magsasabi, ayaw niya sabihin. Sinabi ko po. Saka minsan pag may mga utangan, minsan magtatanong sa akin, nangungutang po si ganito, nakapatiran, bibigyan ko po ba? Kasi nakakaawa. Talagang sinasabi ko, may mga case na yan. Ikaw na sa iyo yan, pero may case na yan na hindi nagbabayad o natatagalan. Baka hantungan ng inyong pagkakagalit. Inaamin ko po talaga. Ayan. Kumbaga, Pastora, hindi naman, wala namang masama doon kasi naagapan mo lang inagapan. Opo. Kasi kung hindi mo sinabi, magiging burden mo yun eh. Kasi ang Magiging- napakabait Oo. ng mag-anak na mabibiktima po. Napakabait. Ako na po nagsasabi na, napakabait nyo. Saka yung bait nyo, hindi ko kayang gawin. Pero sila gagawin nila. Kailangan mo ito talaga. Kaya nga yung bata, sabi ko, kilala mo yung pamilya mo. Bakit hindi mo sinabi dito sa tinitirhan mo? Sabi ko, sana pagmalasakitan mo kasi ito na yung bumubuhay sa iyo. Sana sinabi mo yung totoo kung sino sila. Kaya talagang sinabi ko po talaga. Kaya hindi ako pwede makaalam ng mga talagang sikreto. Bubulgar ko talaga. Yes. Ako po, Oo. naloko ng asawa ko, 12 years, sabi po ni Ate Edna Eleveran. Ako po naloko ng asawa ko, 12 years po kaming hiwalay. Dahil sa cheating po siya, kahit nag-cheating po siya sa akin. Ngayon, nung nagkasakit siya, for dying na po siya nung time na yon. For dying na. Sabi ko sa sarili ko, kunin niyo na po siya, Lord, para hindi na siya magkasala uli. Masama po ba na ipanalangin yung ganon? Ay, Ate Edna, straightforward po tayo dito. Kung siya po ay nagkasakit na for dying, no need to pray na kunin na siya. Wala na po siyang magagawa doon kung dying na po. Pero ang dapat niyong ipanalangin, Lord, kunin niyo na po ang mga kasalanan niya. Patawarin niyo na po siya, Lord. Ganap ng magbago. Malay mo, baka gumaling, makaganti sa'yo ng mabubuting bagay. Sumimple siya si Sister Edna. Sumimple ng maliit na Pakuha mo kung pakiganti. ligtas na. Kung hindi pa naman huligtas, hindi pa naman nagiging born again, Answer huwag niyo munang prayer. ipakuha. Sumimple ng paghihiganti. Kunin mo na. Kasi kung dying na ho, palagay ko hindi niya na magagawang mag-cheat pa sa iyo eh.
Nako, hallelujah. Ayun, ang ganda ng ano po natin. Praise Nag-over. Yari po tayo sa director po natin. Opo, Overtime na alas naman po tayo. 9:20 na. Magpe-penalty po kami Oo. dito. Pero purihin ng Diyos, Sister Lala, ang ganda po ng Amen. mensahe na inilatag ng Diyos sa ating lahat. Dapat alam natin yung para hindi na tayo maloloko. At tayo man din ay wala tayong motibo na hindi Amen. maganda sa ating kapwa. At maraming salamat po sa lahat ng nakiisa at tayo ay salamat sa Diyos na liwanagan na naman tayo sa morning devotion ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Mamaya po midweek service, alas 6 po ng gabi iyan. Join us. Amen. Praise God. At sa araw po ng bukas, minsan pa po DDD 4:50 in the morning. Pero maaga kayo. Sino ba tumatawag kanina? Pag ganyan pong DDD. Maaga tumawag eh. Si admin, Sister Mara. Ayun, pero maaga po kaninang tumawag. Parang Opo. 4:30 lang eh. Praise God. At after po ng ating DDD, meron po tayong 7 o'clock morning devotion with Pastor Angeline Mayen at ang kanyang mga kasamahan. At bukas po ng gabi din, hanggang walang patid yan, every night, ang ating online Bible study. Makipagkaisa po kayo dyan. Marami pa po tayong maaalaman na information sa ating Panginoong Yesus. Maraming salamat sa Diyos for this great privilege to serve God. Hallelujah! At ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ibalik po natin sa ating Diyos. To God be the most highest glory. In Jesus' name, everybody say Amen. Amen. I love you, Jessica Paul. Saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong probinsya ng Pilipinas, muli niyo po kaming samahan sa umagang ito sa isang makabuluhang talakayan Amen. Praise na gagawin God. natin. Ang dapat pala unang-unang mabago ay tayo at ang ating pong mga pamilya. I can drop everything for God. Lahat ng oras. Si Kristo ang truth. Wow, ang ganda naman nun. All about the truth in Christ dapat nating malaman. Ang salita daw po ng Diyos, ang kautusan ng Diyos ay nagsusustain ng buhay para mabuhay sa mundong ito.